Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:01 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, Pinoy nag-ikot sa Gian Eastern Samar. Pagbisita nito walang ugnay sa Romualdez issue. Samantala, militante binatikos ang pag-iwas ni Pangulong Aquino sa Yolanda anniversary sa Tacloban. Vice President Binay, number one choice pa rin ng mga Pinoy sa 2016 presidential polls ayon sa survey. Senator Santiago, pinayuhan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na isampa ang reklamo sa Ombudsman laban kay Vice President Binay. Tulong sa mga returnees mula sa Mayon Evacuee Centers at tuloy. News Headlines. At ngayon mga kabrigada, punta natin ang detalye ng ating mga balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balita, ang nasyonal, ininspeksyon ni Pangulong Benigno Aquino ang ilang lugar sa Gian Eastern Samar. Unang inspeksyon ng Pangulo at ng ilang miyembro ng gabinete ang Gian Public Market sa Barangay 6 bago ito nagtungo sa Gian East Central School sa Barangay 8 kung saan kasama niyang nag-ikot si Education Secretary Armin Luistro. Matapos ito ay ininspeksyon din ng Pangulo ang resettlement site sa Barangay Kugon. Dito din isinagawa ang pag-turnover ng 132 units ng temporary shelters sa mga pamilyang Yolanda survivor. Ayon naman sa DSWD, 44 Pantawid Pamilya beneficiaries ang napabilang sa mga benepisyaryo ng nasabing bilang ng mga bahay sa Barangay Kugon. Maliban sa mga temporary shelters, namahagi din ang DSWD ng mga food packs.
Sa kaugnay na balita, muling tiniyak ng Malacanang na walang kaugnayan ang issue sa pagitan ng administrasyon at ng Tacloban Mayor Alfred Romualdez sa hindi pagdalaw ng Pangulong Benigno Aquino III sa lungsod kasabay sa paggunita ng pagtama ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, talagang limitado lamang umano ang panahon ng punong ehekutibo dahil naghahanda din ito sa kanyang nakatakdang back-to-back APEC and ASEAN Summit trips. Ngayong umaga ay tinungo ni Pangulong Aquino ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Batay sa tala ng National Disaster Risk and Reduction Management Council, nasa 107 na katao ang naiulat na nasawi dahil sa bagyo sa Tacloban kung ikukumpara sa halos 3,000 death toll sa Tacloban na isa sa matinding sinalanta ng kalamidad. Kung maaalala na pinatrutsadahan noon ng Pangulong Aquino si Romualdez dahil sa umano'y kakulangan ng paghahanda sa pagtama ng bagyo. Maliban dito, nagkaroon din noon ang palitan ng salita si Romualdez at si Interior Secretary Marojas kung saan inungkat pa ng kalihim ang angka ng alkalde. Si Romualdez ay kamag-anak ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos kung saan sa ilalim ng rehimen ni former President Ferdinand Marcos, napas lang ang ama ng kasalukuyang Pangulo na si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, punta natin ang Malacanang. Alamin natin ang pinaka-latest na report mula sa ating kabrigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Leo, ibrigada mo! Brigada Live Report! Hindi na dapat maulit pa ang pinsala at pagdurusa na tulad ng iniwan ng Super Typhoon Yolanda sa 177 na bayan sa ilang rehiyon sa Visayas. Itong hamon ni Pangulong Benigno Aquino sa kanyang talumpati bago ang pag-turnover ng mga temporary shelter sa Barangay Cogon, Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pangulo, dapat gamitin ang lahat ng mga leksyon na iniwan ng Yolanda upang hindi na maulit pa ang kaparehong trahedya. Aminado ang Pangulo na malaking hamon ang hinaharap ng pamahalaan kaugnay sa rebuilding effort sa Yolanda hit areas. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang DPWH at iba pang ahensyang sangkot sa rehabilitation effort na gawin ng tama para hindi na paulit-ulit pa ang rehabilitasyon. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DPWH na ang nagawing 4 na metro or 4 meters above sea level ang Tacloban-Palo-Tanawan Road Dike Project. Wala na nangyari sa atin yan. Pero kung pwede natin ilikas nga sa mas siguradong lugar, di ba? Para hindi na tayo paulit-ulit. Yun po yung sinasabing destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. You know, gawin natin tama minsanan at pangmahabaan ang pakinabang. Okay. Oras na may patuloy po tinatayang 27 square kilometers ang mapoprotektahan. Katumbas po ng 20,000 kabahayan at struktura. Samantala, hindi naman nakalusot sa patutsada ng Pangulo ang kanyang mga kritiko. Baka naman dumating ang araw, ipagkalooban sila ng dagdag na kaalaman at kabutihan ng loob ng poong may kapal na sila na po ay tumino. Gaya po ninyo, nainip din ako. Pero kailangan po natin idiin. Hindi pwedeng daanin sa barang ating build back better. Hindi na itatayo ang mga gusali at mga kabayan o nailalatag ang mga kalsada ng isang tulog lang. Ang nakakadismaya nga po, may mga nagsasabing basta't mailagay lang infrastruktura kung saan may pakita silang espasyo, pwede na. Ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Benigno Aquino sa kanyang pagbisita sa Giwan, Eastern Samar. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, manatili pa rin sariwa para sa mga taga Tacloban City ang matinding epekto ng nagdaang Super Typhoon Yolanda na sumira sa maraming mga infrastruktura, gusali, ari-arian at pumatay ng maraming buhay na mag-iisang taon na bukas, Nobyembre 8. Sa panayam kay Tacloban Councilor Cristina Gonzalez Romualdez, may bahay ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, binigyan din ito na kailan pa rin nilang mag-move on sa matinding trauma na kanilang naranasan. Sa katunayan ay walang tigil anya ang debriefing na ginagawa ng lokal na pamahalaan lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan sa labis na naepektuhan ng matinding kalamidad. Kaugnay nito, isang malaking mesa ang misa ang gagawin bukas sa lungsod, partikular na sa Holy Cross Church kung saan inaasahan ang pagtitipon-tipon ng mga nakaligtas sa matinding kalamidad. Samantala sa kaugnay na balita, DSWD dumipensa sa mabagal na pagpapatayo ng bahay sa Yolanda affected areas. Ang report ay ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, ibrigada mo! Brigada Live Report! Babalikan natin mga kabrigada si Brigada Bong Kagape
Samantala, binatikos ngayon ng ilang grupo ang pag-iwas umano ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagpunta ng Tacloban City para sa ika-1 taong anibersaryo ng nakalipas na bagyong Yolanda na ikinamatay ng libo-libong katao. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, sinadya ni Pangulong Aquino na huwag pumunta ng Tacloban dahil sa takot na harapin ang mga galit ng rallyista at survivors ng nagdaang kalamidad. Inihayag ni Reyes 1 taon matapos ang bagyo, hanggang sa huli ay walang balak ang Pangulo na pakinggan ang hinaing ng mga biktima. Napag-alaman na ngayong araw ay nagpunta ang Pangulong Aquino sa Giwan Eastern Samar kasama ng iba pang gabinete nito upang doon na pangunahan ang aktibidad para sa ika-1 taong anibersaryo ng matinding tumamang kalamidad. Samantala, balikan natin ang report ng ating kabrikadang Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Lumipesta ngayon ang DSWD sa mabagal na pagpatayo ng bahay sa mga lugar na labis na apektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Sa panayam kay DSWD Undersecretary Javier Jimenez, pangunahing dahilan ng mabagal na pagpatayo ng kabahayan para sa mga nawalan ng bahay ay dahil umano sa paghanap ng lupa na sa pagtatayuan nito. Sa ngayon ay nakapagpatayo na umano ang pamalaan ng nasa 256 na mga bank houses na kaya makapag-accommodate ng nasa 5,000 katao. Paliwanag pa siya, ang halos lahat ng nasa 1.3 billion pesos ng DSWD ay allocated habang nabigyan naman umano ng 10,000 pesos ang casualty bilang financial assistance. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Jeffrey Bong Kagape, Brigada News. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, pinapayuhan ngayon ni Senator Miriam Santiago mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na tapusin na ang pagsasagawa ng Senate hearing kaugnay sa Makati City Building 2 anomaly. Ay dahil sa sobrang dami na umano ng mga ebidensya na maaaring maging batayan ng pagsasampa ng kaso sa korte laban kay Vice President Jejomar Binay. Hinikayat ka ni Santiago na sa halip na patagalin pa ito sa Blue Ribbon Subcommittee ay dalhin ang mga dokumento sa Ombudsman para umusad na ang anumang kasong maaaring sampa laban kay Binay at sa iba pang maaaring sangkot sa anomalya. Si Binay ay nakasalang sa kontrobersya matapos na lumantad ang dating Vice Mayor ng Makati na si Ernesto Mercado at naglabas ng mga dokumento sa umano'y korupsyon sa konstruksyon ng Makati Building 2 at iba pang proyekto sa Makati sa ilalim ng administrasyon noon ni Mayor Jejomar Binay na ipinagpatuloy naman ng anak nito na si June Binay. Samantala, nangunguna pa rin si Vice President Jejomar Binay sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2016 sa kabila ng mga alegasyong kinakaharap nito kaugnay sa umano'y korupsyon at mga tagong-yaman ng Vice-Presidente. Sa survey na isinagawa ng survey firm na Novotrends PH noong October 24 to 25 sa Metro Manila, lumabas na 29.3% ang pinili si Binay bilang kandidatong iboboto nila sa ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Higit doble ang lamang kung ikukumpara sa 13.1% na nakuha ni Pangulong Benigno Aquino III na pumangalawa sa napipisil sa 2016 na presidential. Samantala, nakakuha naman si Senator Grace Poe ng 11.8%, 7.9% naman ang nakuha ni Senator Miriam Defensor Santiago, 5.1% kay Senator Bongbong Marcos at 4.6% kay Senator Cheese Escudero. Samantala mga kabrigada, lumabas sa isang pag-aaral ng State University of New York na ang oral sex ay nakakabuti sa kalusugan ng mga babae dahil sa mood-altering chemicals na taglay ng punla. Ayon sa pag-aaral, ang seminal fluid kasi ay mayroong chemical na nakapagpapataas ng mood at affection, nakagaganda ng pagtulog at mayroon ding 3 antidepressant. Ang mga babae na mayroong regular na pagkipagtalik ay mas less depressed at mas maganda ang performance pagdating sa cognitive test. Nilinaw naman ang pag-aaral na hindi lamang ang mga babaeng nakikipagtalik ang lumalabas mas masaya, kundi may kinalaman din ang quantity ng punla ng kanilang katawan. Kaya naman para lalong maging masaya ang inyong partner sa inyong sexual performance, uminom ng DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule dahil ito ay may sangkap tulad ng tungkat ali, ginkgo biloba at ginseng na makakatulong para magkaroon ng mas magandang quality at quantity ang inyong punla. Inumin ito 30 minutes bago tabihan ang inyong partner para sa 24 hours na malakas at tuloy-tuloy ang magdamag na kasiyahan. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Mabibili ito mga kabrigada sa lahat ng mga butika nationwide.
At yan mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Trimax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat. at ang inyong lingkod, Brigada Sandy Madarcos, na natiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time na New Filipino Time, alas 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Kataw, anak! Isang Ilonggo umuwi ng Pinas, galing Japan. Wow, ang tataas na pala ng mga building dito sa Makati, ano? Oo nga, sir. Yang Ayala Building na yan, siguro mga 2 taong ginawa yan. Ha? Talaga? Alam mo ate, sa Japan, yung mga ganyang katataas, 1 buwan lang ginagawa yung mga building na yan. Ganun po ba? Ate, yung Willie Tower na yan, ilang taong ginawa yan? Ewan ko lang, sir. Kasi pagdaan natin kanina, wala pa yan eh. Ay! Okay, kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad mustard spark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng Watson's Drugstore nationwide. Carlos Drugs sa Quezon, The Generic Express Pharmacy sa Lipa, Batangas, Jaelbo Pharmacy sa Calawag Public Market, Quezon, Amlex Pharmacy, Pangariban Street, Batangas City, Susan Pharmacy, CM Recto, Lipa City, Batangas, at All for One Pharmacy, Poblacion, Balete, Batangas. Ngayong panahon ng tag-ulan, linisin ang inyong kapaligiran upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at kalsada. Kabrigada, maging responsable. Nang sa huli, di tayo magsisi. Isang paalala mula sa Power Cells Herbal Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.